Huwag na kayo magpa-fixer kasi sa fixer alam ko maggagastos kayo ng 5,000 to 10,000 dyan. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, kasi pumunta ako ng LTO recently para magpa-change of ownership. Kasi bumili ako ng second hand na car. Yan. Hindi pa sa akin yung nakapangalan. Nabili ko siya nung year 2022 and this year ko lang siya naisipan na ilipat talaga sa pangalan ko. So, tong vlog na to is para doon sa mga owners din ng mga sasakyan, second-hand cars na gusto na rin ipalipat sa pangalan nila yung mga sasakyan na nabili nila. So, iisa-isahin ko sa inyo yung mga steps na ginawa ko and magkano yung nabayaran ko and ilang araw ko siyang ginawa. Okay? So, let's start. Okay, so sisimulan ko na yung pagsabi sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan yung gawin or dalhin pag magpapa-change of ownership. Okay, so first, kailangan i-ready nyo lahat ng documents na hahanapin pag pumunta kayo sa HPG. Kasi ang first step is kukuha kayo ng HPG clearance. So, hahanap kayo ng nearest HPG office or center sa inyo and pupunta kayo doon para makakuha ng clearance. Okay? Yung mga requirements na kailangan nyo dalhin kapag kukuha kayo ng HPG clearance ay una ay yung original ORCR. Ayan. So, meron akong kodigo para hindi ko ma-miss kung ano yung mga documents or kung ano yung process na ginawa ko. Ayan. Para masabi ko sa inyo lahat. Okay? So, original ORCR. Then, yung next is deed of sale, which is kailangan naka-notarize na. Nandun yung pangalan nyo as the buyer and yung pangalan ni seller. And yung notarization fee, ayan, yung sa akin, based sa nabayaran ko, ang binayaran ko is yung 5% ng total amount nung sasakyan na nabili nyo. Okay? So, halimbawa, nabili nyo yung sasakyan nyo ng 200,000, yung 5% nun, yun yung magiging notarization fee. So, sa iba, nagva-vary yan. So, iba, nagbibigay sila ng 10% ng total fee. So, hanap na lang kayo nung notary public na pasok sa budget nyo. So, magre-range yan ng 5 to 10%. Okay? Next is yung IDs na ng buyer and ng seller. Si buyer, kayo yon. So, kailangan naka-ready yung IDs nyo, 2 IDs, and ni seller. So, make sure lang na yung IDs ni seller, at least 2, meron niyang pirma. 3 pirma niya, 3 specimen niya. And, same sa photocopy ng IDs nyo. Kailangan meron din kayong pirma dyan, 3 specimen or 3 signature, dun sa pinaka-photocopy ng IDs nyo. At least 2 valid IDs. Pwede dyan yung TIN ID, SSS, National ID, yan. So, kung anong ID meron kayo, at least 2, okay? And then, ayun, so kapag ready na kayo ng mga documents na yan, punta na kayo sa HPG office and ipapasa nyo yan. So, sa HPG office, kukunin nila yung documents na yan and kukunin nila yung original and kukuha rin sila ng photocopy. Pero ibabalik naman yan sa inyo. So, kukunin lang nila yan to check and validate lahat ng documents nyo. Then, pagkapasa nun sa HPG office, iiwan nyo muna yan doon. Bibigyan naman nila kayo ng parang invoice para yun naman yung babayaran nyo kung magkano yun. Based sa akin, kasi pumunta ako sa HPG office doon sa Muntinlupa sa Tunasan, malapit sa SM Tunasan. So, ang fee na binayaran ko is 650 pesos. I don't know kung nagbabari yan, kung anong sasakyan or kung anong klase ng sasakyan yung dala nyo. Pero yung sa akin is 650 pesos. And one thing to be noted is hindi siya babayaran mismo dun sa HPG office. Kailangan dalhin nyo yan dun sa land bank, nearest land bank, kung saan or kung anong land bank malapit dun sa HPG office na na pinuntahan nyo. Kasi hindi na raw natanggap ng bayad doon mismo sa HPG office. So pupunta kayo doon. Yes, it's hassle pero it's part of the process. Okay? So pagkabayad doon, bibigyan kayo ng, don't forget yung OR na ibibigay sa inyo doon sa land bank, and then
Parang dalawang papel yun. Wala na kasi akong copy kasi kinuha nila yung copy nung kinuha ni LTO yung copy nun. So, dalawa yung bibigay nila sa inyong papel. And ipo-photocopy nyo rin yun, 2 copies, kasi ipapasa rin yun dun sa LTO naman. Balik muna kayo dun sa HPG office kasi pagkabayad nyo, pupunta kayo dun sa office nila, tapos ibabalik sa inyo yung mga papel na pinasa nyo sa kanila, then papupuntahin na kayo sa criminal records for inspection. Sa criminal records for inspection naman, ipapasa nyo ulit yung mga document na yon. So wala namang nadagdag except dun sa OR, okay, na naka-photocopy na and the original copies, okay? So, after doon, ayan, meron sila sa inyong ibibigay na application form. Yan, i-fill out nyo rin yun. Yan. Yung application form, kung wala kayong dala, pwede kayong makakuha doon sa mismong HPG office. Kung meron naman, I'm not sure kasi kung meron online kasi doon ako nakakuha ng form sa kanila. So, yon. Kung meron online, mag-print na lang kayo. After that, if na-fill out nyo na, ibabalik nyo yun dun sa criminal records for inspection. Then after that, wait kayo matawag para makuha naman yung stencil sa sasakyan nyo. Then after that, pag may officer na lumapit sa inyo and na-stencil na yung sasakyan nyo, mayroon silang parang karatula, tapos tatayo kayong yung HPG officer and then yung ikaw dun sa may sasakyan nyo and magpipicture sila. As a proof yata na na-stencil na yung sasakyan nyo. Okay? Then after that, ibabalik ulit sa inyo yung mga papel and ibabalik kayo sa HPG office and then sasabihin sa inyo, bibigyan kayo ng parang claim stub na okay, babalik kayo kinabukasan para ma-claim yung HPG clearance nyo. If pumunta kayo ng maaga, siguro around 8 a.m., makukuha nyo siya ng hapon. Pero dahil sa case ko, pumunta ako ng around 10 a.m. or 11 a.m. doon sa HPG, kinabukasan ko na na-claim yung HPG clearance ko. So, yon. Make sure lang kung gusto nyo matapos lahat ng steps, ay pumunta kayo ng maaga doon sa HPG office. Okay? Then, that's it. Day 1, done. Okay? For me, day 1 done kasi may day 2 pa ako. Okay? Okay, so tapos na tayo sa HPG process. So, day 2, nung bumalik na ako doon, kinuha ko na yung HPG clearance ko doon mismo sa office ni HPG. Okay? Then, after that, pwede na kayong dumiretso sa LTO. Okay? So, make sure, ito ang pinaka-importante kasi dito ako nagtagal. Meron 'di ba tayo pag nagpapa-register tayo ng sasakyan, meron tayong kinukuhang ang tawag dito, insurance. Yan yung insurance na kinukuha natin. So, make sure lang na yung insurance na nakuha nyo is nakapangalan na sa inyo. Kung hindi pa, pwede kayong mag-request ng endorsement letter doon sa insurance company na kinuhanan nyo na kayo na yung may-ari ng sasakyan at ililipat na sa pangalan nyo yung insurance. Tinawagan ko lang sila and then nanghingi ako ng soft copy nung endorsement letter yung tawag doon. So, hihingiin sa inyo pag dito kay Sterling nung naghingi ako ng endorsement letter, kinuhanan nila ako ng copy ng policy, kinuhanan nila ako ng copies ng IDs and yung copy na rin ng ID ko as the new owner na. Okay? So, yun yung i-make sure nyo kasi yun yung kukunin ni LTO. Kasi kung hindi pa nakapangalan sa inyo, either of the two lang. Kukuha ko yan ng bagong insurance which is additional gastos or kukuha kayo ng endorsement letter from your current insurer and yun yung ipapasa nyo. Ang documents na kailangan nyo namang ihanda pagpunta nyo sa LTO bukod dun sa HPG clearance and endorsement letter from your insurer ay yung copy rin ng ORCR nyo, ng deed of sale, ng IDs nyo. Yan. And nung OR sa land bank. Kinuha lahat yon. Original copy na yung kukunin sa inyo ni LTO. And then, i-ready nyo rin yung IDs nyo, photocopies ng IDs nyo, and yung IDs ng previous owner. Okay? After that, kailangan ulit i-stencil yung sasakyan nyo. So, make sure na dala nyo yung sasakyan
na ipapa-change of ownership nyo. Okay? Kasi stencil din nga ni LTO. Okay? So, stencil doon kay HPG, stencil ulit kay LTO. So, after nun, punta na ako sa customer service and then pinasa ko sa kanila lahat ng requirements kasama ng stencil. Then, binigyan na nila ako ng number. And then, yun na. Wait ka na to be called. Then, after that, pag natawag na kayo, bibigyan naman kayo nung slip ulit. Payment slip. Then, pupunta na kayo sa cashier ng LTO. Then, magbabayad na kayo doon. Sa akin, ang binayaran ko is around 210 pesos. Meron na yung late penalty fee. So, yun lang yung binayaran ko doon. Okay? So, after nun, pag nakuha nyo na yung OR nyo doon sa cashier, balik kayo doon sa window na puntahan sa inyo nung una. And then, ipasa nyo yung OR. Then, after that, wait na kayo ulit matawag. Okay? So, after nun, yun na yun. That's the last process. Sobrang dali, di ba? Ang gagawin nyo na lang is maghihintay nung copy nung CR na nakapangalan na sa inyo. Tada! Yan na. Nakuha ko siya. Nakuha ko na siya. Ganto na siya. Yan. Ganyan na siya. Parang isang buong bond paper yung ibibigay sa inyo. So, yun lang. Ang tip ko lang sa inyo, kung plano nyo na magpa-change ownership, punta kayo ng maaga doon sa HPG and kuha na agad kayo ng HPG clearance, and after that, punta agad kayo sa LTO kasi sobrang dali lang ng process unless ang haba ng pila. So, yun lang. Kung medyo magulo yung aking explanation, ay mag-comment lang kayo dyan sa baba kung ano yung mga tanong nyo, and I will try my best to answer all your comments or questions regarding this process, okay? And isa pang tip, ihabol ko lang. Huwag na kayo magpa-fixer kasi sa fixer, alam ko, magagastos kayo ng 5,000 to 10,000 dyan. So, parang hindi worth it kasi medyo madali naman yung process. Basta kumpleto lang yung documents nyo and alam nyo lang yung gagawin nyo. So, hindi kayo aabot ng 1,000 sa pag-process sa HPG and LTO. Medyo ang mahal lang dyan is yung notarization ng sasakyan, ay nung deed of sale nyo. Pero that's all. Kasi naman maggastos kayo ng 5,000 to 10,000 sa fixer, di ba? So, yan. Yun lang. And, oo nga pala, sa mga nagbabalak dyan, if hindi nyo kayang maasikaso sa sarili nyo yung pag-change of ownership, pwede naman kayo mag-utos sa iba. Kailangan nyo lang ng authorization letter yata and special power of attorney na yun nga, na ino-authorize nyo yung taong yun na siya na yung mag-asikaso nung pag-change of ownership nyo. Ayun, yun lang guys. So, kung may time kayo, pwedeng nyong matapos ito in a day and hindi kayo mahihirapan. Basta, yun lang ang sinasabi ko. Kumpletuhin nyo yung documents and alamin nyo yung process. Okay? Yan lang guys. Thank you for watching. And kung may comments nga kayo, comment it down on my comment box below. And please like and subscribe. Thank you guys. Bye-bye.